So ngayong episode mga Lodi Cakes, magsisimula na tayong mag-move sa another level ng ating course. Kumbaga, nasa advanced na tayo. So dito na magsisimula yung concepts natin. No? Dito na magsisimula yung smart money concepts and lahat ng ituturo ko dito mula itong liquidity na to hanggang sa dulo, ito na yung magiging strategy natin. No? Ito na yung core ng strategy natin. And make sure na panoorin natin itong maigi kasi napaka-importante lang lahat ng mga ito. Kung ikaw ay nagsisik ng strategy, then good timing, kahit dito ka na magsimula, okay lang. Kung ikaw naman ay beginner na may nag-refer sa'yo or nakita mo lang ako sa algorithm ng YouTube, panoorin mo muna yung episode 1 natin para maintindihan mo lahat ng mga ituturo ko dito kasi tinuro ko yun doon sa episode 1. So, ang topic natin for today ay ang liquidity. Ang liquidity ang isa sa mga kailangan natin sa trading na nakakalimutan ng most traders or hindi nila napapansin to. Sabi nga nila sa liquidity, kung hindi mo alam kung nasaan ang liquidity ng market, then ikaw ang liquidity. Okay? So, para hindi tayo maging liquidity, kailangan natin alamin kung saan or paano natin ma-identify yung liquidity sa market. So, ang liquidity sa finance, ang ibig sabihin nito, ito yung particular asset can be bought or sold quickly on the market without having a significant effect on its price. So meaning, ang liquidity, ito yung gaano kabilis ang isang asset na ma-convert into cash. So the more na mas mabilis mabenta yung isang asset sa isang price, meaning malakas ang liquidity doon. Maraming demands, maraming supply, or mataas ang trading volume sa price na yon. Pero kung ang isang asset, kumbaga mababa ang liquidity niya, mahirapan ka may benta dito dahil walang masyadong demands sa area na yon. So for example, meron akong phone, no? Ang phone ko is luma na, pero binebenta ko siya sa 100,000 pesos. Sinong bibili doon? Wala, 'di ba? Kasi wala namang naghahanap, wala namang demands, wala namang buyers sa ganung price at the same time sa quality ng phone. Unlike naman kung meron akong iPhone 15 tas binebenta ko siya sa sabihin natin 20,000 pesos, marami magtatanong yan kung available ba, kung original ba yan. So basically ganun yung liquidity. So meron tayong core of liquidity. Ito yung lagi nating makikita, lagi nating mababanggit sa kabuuang trading journey natin. Ito yung tinatawag natin buy stop liquidity at sell stop liquidity. So BSL, buy stop, tapos SSL, no, sell stop. So ang buy side liquidity, ito yung other word ng resistance natin. Okay? So sa smart money kasi mga lods na mahilig sila maglagay ng mga jargon words, pero basically ang buy stop is yung resistance. Ito yung nasa taas, tapos yung mga nasa baba, yun yung sell stop. So bakit ganon, no? Bakit hindi sa baba yung buy side? 'Di ba nga doon tayo bumibili, 'di ba? Sa baba tas nagbebenta sa taas. So pag sinabing buy stops, two words yan. Buy tsaka stops. So ibig sabihin ng buy stops sa mga lods, dito sa area na to, dito maraming stop loss. Okay? So bakit tinawag na buy stop to? Kasi dito sa taas, no? Kapag nabasag yan, maraming orders ang mag-activate. And karaniwang ang orders na mag-activate na yun is buy orders. Kasi nga, di ba, kung sabihin natin yung market is consolidation, tas finally, nagkaroon na tayo ng break of structure, then, a-assume na nila na tuloy-tuloy na yung aangat. That's why tinawag siyang buy. No? And bakit naman stops? Kasi, para din sa mga nagsisell, no, maraming magse-sell dito once na na-activate to, no, na-trigger tong line na to, maraming mag-short diyan. Okay? Ngayon yung mga stop loss, no, kung saan nakalagay yung mga stop loss ng mga tao, yan ang tinatawag nating stops. Okay? So bakit inaano nila dito yung stop loss ng mga traders? Kasi sa market mga lods, hanggat maaari, gusto ng smart money sa kanila lahat mapunta yung pera as much as possible na hindi lalagpas sa limit nila. So for example, nandito maraming naka-sell dito, no? Dito sa area na yan. Kasi ang mangyayari, kapag bumaba yung market, lahat ng mga nag-sell dito, profit din kasama yung smart money. So ang mangyayari kapag maraming nag-short, maraming profits. And kapag maraming profits, hindi mababalance yung supply and demand. Walang bibili,
No, hindi mabibili lahat ng profits ng mga to. So, nangyayari para mabawasan yung mga tao dito as much as possible, no, hindi naman lahat, no, pero mostly mga retail traders, para mabawasan is kailangan mawala to. Kailangan mawala to sa pamamagitan ng pag-angat. Pag umangat yung price, na-trigger yung stop loss natin dito, mawawala yung order na yan, tapos instead, mapupunta sa smart money yung pera mo. Okay, dahil natalo ka at yung smart money nag-buy dito, kumbaga mangyayari dito, magkakaroon lang ng fake breakup structure. So lahat ng orders dito, lahat ng buy stops ng mga retails, at after nila kumuha ng mga orders or mag-accumulate, mag-distribute yan dito. So bababa yung market hanggang sa pumunta na sila sa yung next area na gagawin din nila tulad nito. So ulit-ulit lang yan, no? It's either nasa baba or nasa taas, up and down lang yung market. And yun lang ang core ng liquidity natin. Meron tayong buy stops, meron tayong sell stops. So same thing din dito. Marami magsisell dito pag na-activate. Marami din mga stop loss na mga buys dito. Okay, so that's why tinawag natin BSL and SSL yung liquidity na yan. Okay, so tandaan nyo BSL sa taas, SSL sa baba. So, itong common type of liquidity, hindi ko muna ituturo to ngayon, no, sa mga ibang araw na yan. Ang pag-uusapan lang natin is ano yung mostly nakikita natin or ano yung liquidity. Okay? So, meron tayong tatlong types, no? Meron tayong structural liquidity, meron tayong POI liquidities, and meron tayong time-based liquidity. So, itong structural liquidity, meron tayong high resistance liquidity or tinatawag nating smart money reversal. Meron tayong low resistance liquidity or yung trend liquidity. Meron tayong retail pattern liquidity or basically ito yung mga equal high, equal low. Pag sinabi natin retail, no, kasi 'di ba, dinidistinguish ng mga tao yung smart money tsaka yung retail. Although tayo kasi retail pa rin ang tawag sa atin. Kumbaga strategy na ginagamit natin is sinasabi nila is galawang smart money. Pero basically pag sinabing retail pattern, yan yung mga first pattern na napag-aralan natin nung nagsisimula pa lang tayo sa trading. So, alam ko naman lahat sa inyo, pati ako, dumaan tayo sa mga ganito, yung may mga double bottom, no? Merong mga head and shoulder, no? Yan yung mga retail pattern. Now, sa mga retail pattern na yan, ito yung tinatawag natin equal low kasi parehong magkapantay yung level ng low nila. And every time na merong ganito, kino-consider to as good liquidity. Ibig sabihin, maraming mga bumili dito, maraming stop orders dito. Okay? So, mangyayari, babalikan ng market yan para kunin, sabay, re-reverse. No? So, yan yung tinatawag nating retail pattern liquidity. No? Plus, dito naman, market structure swing. Ito yung pinag-aralan natin sa mga unang videos. Ito yung daily swing. Itong daily swing, pag-aaralan natin to dito pa lang. Pero, yan yung mga higher high, higher low, no? Higher low, higher high, lower low, lower high, no? Lahat ng every time nagsiswing yung market, merong mga liquidities dyan. Okay? So, turtle soup or continuation purge, isa din niya sa pag-aaralan natin. Internal and external liquidity. Okay? Number 2 is yung POI liquidities or yung tinatawag natin PDRAs. So, ibig sabihin ng PDRAs, ito yung premium and discount. So, napag-aralan din natin yan sa mga unang videos, no? So, basically, ito yung FVG, OB, breaker OB, mitigation block, lahat ng mga pinag-aralan natin type of FVG and OB ng mga unang videos. Meron pa din mga liquidities sa loob ng mga POI na to, yung point of interest. Number 3 is yung time-based liquidity. Ito yung pinaka-easiest liquidity na pwede nyo ma-plot sa market. So, bakit ko nasabing easiest? Kasi sobrang obvious na. So, for example, hanapin natin yung previous month high and low niya. No? Gagawin natin, pupunta tayo sa monthly time frame. Pagpunta natin sa monthly time frame, sa isang candle, nagre-represent ng monthly yon. So, kung yung pinaka-highest point niya and pinaka-lowest point niya, yun ang previous high and low ng month natin. So, sobrang daling liquidity nito. And ito yung mostly nagagamitin natin as target. No? Every time na meron tayong position, ito yung gagawin nating target, especially kapag malapit na silang makuha. No? So, kasama din dito yung weekly, yung daily, pati yung session high and low. No? Ibig sabihin ng session high and low, ito yung Asian session high and low, London session high and low, and so on and so forth. So, in a nutshell, mga Lodi Cakes,
liquidity is everywhere. Kahit saan kayo pumunta, liquidities yan. Kahit saan kayo tumingin, liquidities yan. Ang hinahanap lang natin dito sa liquidities ay yung pinaka madaming liquidities or mataas yung liquidity. Kung nasaan mostly yung mga orders na nakatayo o yung nakalagay. Okay? So, the more na alam natin kung nasaan mostly yung liquidity, doon natin mas malalaman kung magpo-position ba tayo o hindi pa. Okay? So, unless hanggat hindi natatanggal yung mga liquidities na yun, hanggat hindi nakukuha, hindi muna tayo magpo-position. Kasi, sabi nga natin, kung alam natin nasaan yung mga liquidities, kung alam natin na mayroong liquidity pa dito sa baba or sa taas, then, hindi tayo matitaken out. No? Kasi kung hindi natin alam, tayo ang magiging liquidities. Tayo ang kukuhanan ng mga stop loss, no? Kaya tayo yung kukuhanan ng mga orders. That's why kailangan natin pag-aralan itong liquidity. Okay, so dito sa example ng GBP USD natin, no, 4 hour. And papakita ko lang sa inyo, no, yung mga liquidities, kung ano nangyayari during those times. So, dito, ang pag-usapan natin is yung BSL tsaka yung SSL. So, lahat na nakikita nyo dito sa labas, no, yan. Lahat na nakikita nyo dito, lahat na nakikita nyo dyan, liquidities yan. BSL and SSL pa lang to, no. Ito yung common types ng BSL natin. Hindi lang na lahat ng nasa labas, so pati itong mga nasa loob kapag i-zoom in natin, no? Ayan, liquidities, no? Liquidities. Actually, pati itong mga candle na to, liquidities yan. Lahat liquidities yan. Pero, ang pinaka-obvious, no? Pinaka-obvious liquidity is yung mga, yung mga yang nasa labas na yan. So, kung mapapansin natin, no? Kung ipa-plot natin yung mga liquidities na yan, no? For example, ito. Nakita nyo, meron tayong buy side liquidity. Okay? So, meron tayong BSL dito. And kung mapapansin natin, dito sa BSL na to, itong part na to, maraming nag-short dyan. Okay? So, maraming nag-short dyan. Marami as in, hindi lang isang tao, hindi lang isang retail, as in, sobrang daming mag-short dyan. That's why, bumagsak yung price. Now, nakuha na ng target or nakuha na ng mga nag-sell dito yung price na gusto nila, marami na mag-offload dito. Marami na magbebenta, kukuha ng profits and magko-close ng position at doon papasok yung demands. So kung tapos na yung supply dito, papasok naman yung demands at dito naman maraming magbabay. So ang ginagawa ng mga hedge fund, mga Lodi Cakes, every time na meron silang negative position sa kabilang side, ipupush nila yung price sa kabilang side hanggang sa mag-break even yung kabila nila. So, ito yung ibig ko sabihin. So, for example, dito sa part na to, bumili sila. No? So, basically, walang stop loss yung mga hedge fund kasi sobrang laki ng pera ang pinapasok nila dyan. So, basically, endless. No? Hindi naman endless, pero malayo yung stop loss nila. Okay? Now, bumili sila dyan and currently, bumababa yung market. Dahil negative yung market, kailangan nilang i-force ito na mag-push yung price to go up. Pag nangyari yan, pag bumili sila dito, then nag-break even, di nila ko-close yung position na, once na umabot na yung price dito, tulad ng nangyari dito, umabot na siya dito, i-close na nila tong negative na to. Okay? So, ganun ang ginagawa ng mga hedge fund. Although, hindi naman palaging panalo, pero most of the time nananalo sila kasi sobrang laki ng pera pinapasok nila. Sabi ko nga sa inyo, yung mga hedge fund institutions, yan yung mga smart money. Now, dito sa market, mga lods, kung mapapansin natin, dahil kung sabihin natin nag-short itong mga retails tayo, nag-short tayo dito, tapos ang take profit natin nasa pinakababa pa, no? So, greedy tayo, ganun. Maraming ganun eh. Ang nangyari, hindi pa umaabot sa TP natin, bumalik na siya sa break-even. Hindi lang yon. Tingnan nyo, lumagpas pa siya sa line na to, sa high na to. Ngayon, kung ito yung stop loss nyo, ayan, na-taken out na kayo, nakuha na yung mga orders nyo. Okay, so basically ganun ginawa niya, pero tingnan nyo, nag-reverse ulit pababa. No? Bumaba ulit yung market, then umangat. No, kung mapapansin natin dito, itong part na yan, yung BSL, nakuhanan siya ng liquidities dito. Okay? So same thing din kapag zoom in natin to mga lods. Okay? Kung makikita natin dito, meron tayong liquidity. No, meron nag-sell dito, bumaba. Meron nag-sell dito, bumaba. Meron nag-sell dito, sell dito, bumaba. Meron nag-sell dito, bumaba. Kung mapapansin nyo, ni isa sa mga price na to, hindi kinuha yung mga previous high o yung mga price nila before.
no? So for example, kung ito may nag-sell dito, hindi inabutan ng price na to yung price na yan. No, hindi rin inabutan ng price na to ang price na to. So nangyari, meron tayong liquidity dito. Ibig sabihin ng liquidity, maraming nag-short every time natatouch itong trend line natin. Okay? So every time na bumababa tapos nagbabounce yung price dito, nag-short yung market. At tingnan nyo, kung for example, sabihin natin dito kayo pumasok, tapos ang target nyo is sabihin natin ito, itong baba na to. Tingnan nyo nangyari sa inyo. Boom, ayun o. Yan ang tinatawag nating liquidity sweep. Okay? So, lahat yan, ito, liquidity sweep. Yan yung tinatawag nating liquidity sweep. Iba tinatawag nilang liquidity raid, no? Pinagkaiba kasi noon, liquidity raid is yung mga lumang highs and low, yung mga matatagal nang hindi natatamaan na high and low. Pero pag sweep, ito yung mga latest. For example, ito latest lang nito, tapos natamaan, sweep yung tawag na. Pero doesn't matter mga Lodi case. Ang importante is alam nyo na malakas ang chance na ma-taken out yung mga stop loss nyo kapag masyadong obvious yung placement. At yung tinatawag nating low resistance liquidity or engineered liquidities. So, bakit sinabing engineered liquidities? Kaya sinabing engineered liquidities yan kasi obviously ginagawa ito ng smart money para mas maraming mag-short. Dahil maraming mag-short dito, mas maraming pera or stop loss ang nakaabang dito. Now, yun yung nangyari. That's why lumipad ng solid yung market, sabay bumaba. Gets nyo? So, itong engineered liquidities, kinuha lahat yan. Sinwip niya, kinuha niya lahat ng stop loss, sabay bumaba at nag-profit. Ito naman, sabi natin, marami natalo dito na short. Tapos ito, in-expect ng mga retails, no, na aangat na yung market kasi nga meron tayong shift in market structure, bibili na sila dyan, gaganyan yan, magbabay na yung mga yan. Pero, nangyari, no, sabihin natin target nila ay dito, umangat nga ng konti, no, sabihin natin dyan sila bumili, umangat nga pero bumaba din, kinuha din yung mga stop loss nila. So that's why kung hindi natin alam kung nasaan yung mga liquidities, tayo ang magiging liquidities. Okay? So, ayan, pag masdan nyo maigi kung ano yun, ito din, di ba, yung FVG, nakamuha ng FVG, no, nakapansin nyo, marami din liquidities dyan. Sa loob nyan, makikita nyo, meron tayong mga liquidities dito, ayan, no. Di ba? So, hindi lang tayo basta-basta na just because natama ng FVG, magbabay na tayo. Makikita nyo kung bakit hindi maganda magbuy ng basta-basta sa mga POY kasi meron din mga inside liquidities yan. Okay? Bago lumipad talaga. Nag-make sense ba? So, hindi lang din sa liquidities, nakabase din tayo sa time. No, meron din mga oras na kung saan mas maganda bumili, mas maganda mag-place ng position. Meron din mga oras na hindi maganda or low volume, no? Yun yung pinag-aralan natin na kill zone sa umpisa. Okay? So, yan lang ang liquidity mga lods, no? Yan yung pinaka-basic concept ng liquidity. And marami tayong advanced video, so make sure na pag-aralan nyo maigi kung ano yung liquidity, i-plot nyo, no? Yung mga market swing. Okay, yung tinuro ko sa inyo na market swing, ito tulad nito, market swing, market swing, market swing, market swing. Yan, liquidities din yung mga yan. Magfo-focus tayo yung mga tamang way para i-approach natin yung liquidities.